Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po muli ang inyo pong lingkod si Kamanong dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong si Orly Gutesa. Ang kanyang pong pagbawi, pag-withdraw o pagbaliktad o paghudas mga kababayan sa kanyang unang mga salaysay at mga pasabog lalo-lalo po sa mga mali-maletang delivery. Ngayon po ay siya'y bumaliktad na at ang tinuturo niya pa ngayon na siya daw po'y pinwersa mga kababayan. Ito pong sila Mike Defensor at si Senator Marcoleta at sinasama pa yata si Atty. Rowena Guanzon mga kababayan. Ito po, painggan po muna natin yung kanya pong salaysay. Pero expected na po kasi ito eh. Expected na po ito nila Atty. Baligod, si Senator Amy, at ganun din po si dating Congressman Mike Defensor. Expected na po nila yan. At si Senator Marcoleta, nababaliktad po yan. Dahil nawala po yan eh. Hindi po ba? Matagal nawala. At nung lumabas, yan na po ang kanyang salaysay. Ito na po ang kanyang salaysay paglabas. Ito po mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Kung dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa pidabit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng ipasama ako sa 3 beses na delivery ng mga malita sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala akong naging direktang punta o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. At tungkol sa nasabing isyo, hands-off na ako. Ayaw ko nang balikan ang bangungot ng mga sandaling nangyari sa buhay ko. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapakanan ng pamilya ko. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa pidabit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng ipasama ako sa 3 beses na delivery ng mga malita sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala akong naging direktang punta o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Yan po mga kababayan, binabasa niya po at talagang ibang-iba na po ang itsura ni Gutesa mga kababayan. At nakita nyo po, at ito po mga kababayan, at expected na naman po yan nila Atty. Baligod. At ito po, umpisahan po natin. Painggan po natin si Atty. Baligod. May nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. May nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking na... Alam na po nila yan, matagal pa, last year pa po yan. Last year, alam na po nila na may nangyari na pong hindi maganda kay Gutesa. Paano mo nga naman maitatanggi? Kasama ka sa mga larawan, sa mga delivery. Gumagamit pa ng eroplano, chopper, helicopter, at magagandang masasakyan. Ito pa po ang sinasabi naman po na ni Mike Defensor. Painggan po natin si Mike Defensor.
Good afternoon. And first time ko rin na ano yun yung dun sa kay Gutesa, ang tagal natin nagkwekwento, hindi ako nagsasalita. Kasi yung family niya natatakot. Dahil sabi, maraming nakapaligid, very active. Pagkatapos si Saldi ko nagsalita. Totoo yung sinasabi ni Gutesa. Lalo natakot, tapos si Gutesa could not be found. And si Edwin ako na unang magsasabi na parikant na nila si Sergeant Gutesa. Talaga? Pinarikanta nila, pinapirmahan na nila, binidyo na nila. Ayun yung sinasabi ni Amy. Yes. So sabi ko nga, kawawa naman yung tao kung pwede i-release na nila. So let's wait and see for the Yes. next 2 days kung ano Kung ano mangyayari. mangyayari. At saka kaya lalo ko imamatyagan ng military. And first time ko rin na Last year pa po yan, yung pahayag na yan. I think November 2025, mga kababayan. Yung pahayag na yan. At sila po inaawa kay Gutesa dahil nawala po yan mga kababayan. At hindi makita kung nasaan itinago nila daw po yan. Yung kay Atty. Baligod at kay dating Congressman Mike Defensor. At totoo daw po yung sinasabi ni Amy Marcos. Pakinggan po natin si Amy Marcos. Last year din po ito. As Vice President. It's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pre-measure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Sino yun? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Gutesa? Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. It's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recap. Yan po mga kababayan, hindi raw po, grabe raw po ang ginagawa. Grabe. At hindi raw po tama ang ginagawa ng kanyang pamilya. Dahil sila po ang nakaupo na panggigipit sa mga pobre. Dahil nga magbunyag ka ng katotohanan, gigipitin pa pati pamilya mo, mga kababayan. At ito po, meron po dito last year din po. Last year, yung boses po ni Gutesa, mga kababayan, ay nai-record po ni Mike Defensor doon po sa pag-uusap po nila. Ito po, pakinggan po natin, mga kababayan. Si Gutesa ang kauna-unahang nagsiwalat ng mga anomalya sa mga politikong na-deliveran niya ng malimaletang pera na isang tauhan ni Zaldico na nagbigay banta sa mga politikong nakatanggap di umano ng maleta. Ang pagkawala nito ng ilang buwan ay isa ring palaisipan kung sino ang may gawa. Nito na naging dahilan ng kanyang pananahimik sa investigasyon ng flood control scam na ngayon ay bumaliktad na. Ang mga nagtutulak ng investigasyon sa flood control scam ng mga taong nagsisiwalat ng katotohanan na gustong ipaalam sa tao kung ano ang punot dulo ng anomaliyang ito at kung sino ang masterminds na lumustay sa pondo ng bayan na naging dahilan ng malawakang pagbaha na ang taong bayan ang nagdudusa nito dahil sa kanilang kagagawan. Ang pagbaligtad ni Gutesa at iba pa niyang mga kasama sa paghahatid ng maleta ay kagagawan ng mga politikong nakatanggap nito upang mapigilan ang investigasyon na sila ang tatamaan nito, na sa halip sila ang managot sa batas. Ang mga nagtutulak ng investigasyon, ang kanilang kinakasuhan, pinatatahimik, ikinukulong, tinatakot at panunuhol na kayang-kaya nilang gawin ito ang magbayad ng milyong-milyon upang bumaliktad ang isang tao dahil sila ang nasa kapangyarihan. Kung inyong mapapansin ang video ng nakaraan ay nagpapakita ng dahilan na planado na nila ito. O gawa na ang bidyong ito ng pagbaligtad ni Gutesa na ngayon lang nila inilabas, na itinuon habang si Marcoleta at Mike Defensor ay nakakulong upang pahabain ang pananatili nila sa kulungan. Dahil ito ay isang pamamaraan upang manahimik ang investigasyon sa flood control scam na pinagkuhanan ng malimaletang pera ng bayan. Dahil mainit ang dalawang ito, sa mata ng administrasyon, gagawin nila ang lahat ng paraan upang hindi makalabas ang dalawang ito at pagmukaing sinungaling sa paningin ng taong bayan at magmukhang malilinis ang mga politikong akusado na sangkot sa korupsyon. Eto, panoorin nyo ang halatadong galawan ng mga ito. Mapigilan lamang ang isyo na sila ang tatamaan nito. Hindi ganun yung nangyari. So I have here yung video clip
ng phone call ng asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo sa Sergeant Cotesa, may nalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So, ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. Ang nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong ibitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rumilya, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na ako. Nakasakasap mo. Nagingi siya, nagingi. Tumawag si Kuya. Pinakumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may record. May record kami, may record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino mo may gawa na ikaw o sila? Sila. Hinari ko daw na. Sabi-sabihin? Sabihin mo ano nangyari doon para may record namin. Yung nga, binigyan ako ng nakakakaw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi na totoo. Na hindi na si mag-create ng pag-statement. So, na sinabi nila doon sa statement na pinanagpuan ako ng pera, babayaran ko. At sinabi pa daw na hindi na sa inyo, wala akong alam doon sa hindi doon sa mga yung contents. Hindi lang muna nakalagay doon, ayaw ko naman naman. At hindi lang nakabungan ng statement na sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang ang... Yung representative doon sa ano ko. Saan ba sa pinakahuli? Hindi nasabi yung Gitna? dahil sa akin yung kita ko na tapos may upang 24 ng pera. Ang haba naman. Siya po may Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yun. yung ibang Ay, may ginawang panibagong affidavit para masahin mo. Pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi nila nilalabas. Bakit na nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Bakit dinadali daw sa korte para mawalan yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mo basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipinita ko pa sa akin ko eh. Pero wala ko magawa. Anong kapalit ng pag di mo binasa? Baka daw pinag-ibig na kayo. Wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala na lang po sa akin Kaya nga. Sa totoo naman, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila na nanakot sa amin eh. Kaya ang sabi sa'yo mo na so kung gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog, meron ka kang maligag na tubig eh. Para ma-relax yung muscle mo. Lahat na na. Pag sinabihan ka ng palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha.
ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako nga sa bagay, pamantayin ko lang sila kung mag-iirit ng hotel, pamantayin ko lang sila sa sila. Bakantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi, pag pinalabas ka, may kontak na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Paano pinasabi na yun? Simulan na ni Senador Marcoleta ang basahin ng ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senador Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike, defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, munggo ako dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Si Guteza ang kauna-unahang nagsiwalat ng mga anomalya sa mga politikong na-deliveran niya. Nakita niyo po mga kababayan, iba na po nag-i-statement niya. Ang itinuturo niya na po ngayon ay si Marcoleta at si Defensor, mga kababayan. Pero ayon po doon sa medyo maingay lang, may mga aso pang tumatahol doon sa recorded nung asawa. Nakapag-record po yung asawa na talagang gulong-gulo na po ang isip ni Guteza, mga kababayan. Ayon po doon sa pag-uusap po nila ng kanyang asawa. Dahil magkahiwalay po sila ng kanyang asawa. Dahil nga po, itinago po yata siya at hindi po niya kasama ang kanyang mga asawa. Ang kanyang asawa, hindi niya pa kasama ang kanyang pamilya. Ginigipit at talagang natatakot siya, gulong-gulo. At talagang sinasabi rin po ng kanyang asawa doon sa kanilang pag-uusap na sila po ang gumugulo. Ang gumugulo sa kanila, sa pamilya niya, yung kabilang panig. Yung napakarami pong issue ng korupsyon. Dahil isang damukal po ang sangkot pagdating po sa flood control, korupsyon, mga politiko, House of Representatives, sa Senado hanggang Malacanang. Hindi po ba? Kaya paano po may tatanggi ni Guteza yung sinasabi pong maanumalyang korupsyon ng flood control? Samantalang kasama siya doon sa mga delivery. At may mga kuha na larawan kung saan siya ay nahandun din. Kasama ang mga ex-marine, ex-soldiers, lalong-lalo po yung natitira pang Brave 14. Hindi po ba? Kaya ngayon, sa pagbaliktad po ni Guteza, mga kababayan, ay malabo na po sa sabaw ng pusit na siya ay paniwalaan ng taong bayan. Mas naniniwala ang taong bayan sa katotohanan dahil sa malawakang pagbaha, kahirapan ng sitwasyon ng mga Pilipino ngayon na pinakikita po, ipinakikita ng Panginoon ang nangyayari pong malawakang korupsyon sa ating bansa na ang mga Pilipino ang nagsasakripisyo nito.
Samantalang ang mga politikong magnanakaw, mga masasaya, mga sobra-sobrang pakinabang at grabe po ang yaman ng kanila pong napagnanakaw. Talagang yumaman sila ng yumaman at nakapagpundar pa ng mga ari-arian sa ibang bansa ang mga hinayupak. Hindi po ba? Kaya nga po expected na po yan eh. Expected na rin po ni Senator Marcoleta, nila Mike Defensor, pati po si Amy Marcos at si Attorney Baligod. Alam na po nila na talaga pong magre-recant yan, magwi-withdraw ng kanyang unang statement at ng kanyang pahayag dahil nga po sa matinding pressure at kasama pa ang napakalalaking offer na pera daw, mga kababayan. Yan po mga kababayan, at expected na po natin yan. Kaya nga po nasa kulungan ngayon si Senator Marcoleta at si Mike Defensor. At tuluyan po nilang ididiin yan, mga kababayan, para hindi po makalabas. Hindi po ba? Yan po ang nakikita po natin. Tuloy-tuloy po nilang gagawan po yan ng bintang, paratang at paninira na gamit pa ang malalaking mainstream media di umano. Nakita naman po natin, pag po ang issue ay nahandito po sa kabila, sa mga oposisyon, ang malalaking mainstream media ay nakatutok po. At parang sinasabi nila na hindi magnanakaw at walang ninakaw ang administrasyon, lalong-lalo ang mga kaalyado nito, hindi mga magnanakaw. Kaya nga ang tanong natin, saan napunta ang pera ng mga ghost project? Sino nagnakaw, mga kababayan? Kung hindi pala sila nagnakaw at wala silang kasalanan, sino kaya nagnakaw ng daan-daang bilyon? Hindi po ba? Kaya alam na alam mo po na ang ating bansa at ang ating gobyerno ay sindikato. Sindikatong gobyerno. Hindi po ba? Kaya wala po tayong aasahan sa gobyerno ngayon na malutas ang malawakang korupsyon. Malulutas lang po ito, mga kababayan, kung ang isang agila ng Mindanao ang magiging presidente ng bansa. Dahil wala po siyang i-cover up dyan. Dahil alam na alam niya kung sino po ang pinakaulo ng malawakang korupsyon. Mga kababayan, 100% alam na alam po ng Vice President kung sino po si Lupin. Maraming salamat po mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ang maraming dasal na bigyan pa po tayo ng isa pong matindi at matino na agila na manggagaling sa Mindanao na magiging leader po sa mga susunod na panahon. Thank you po sa inyo po mga dasal at panalangin. Tiis-tiis lang po tayo. At thank you rin po sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat at shoutout po sa inyo po mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Thank you po. God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal. Paalam po muna. Bye-bye.